umpisa na natin ang ating talakayan. Kagaya na aking binanggit sa inyo, makakausap po natin ng isa sa Senator Judges, si Senator Erwin Tulfo. Doon po sa ating mga topic habang tayo ay nakikipag-usap na habang kapanayam na po natin si Senator Erwin Tulfo kasi masyado akong maraming gusto ikwento sa inyo habang kausap na lang po natin ang Senator Judge, isa sa Senator Judges, si Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Hi, Miss Nympha. Good morning. Good morning po, sir. Sir, una, hingan po sana namin kayo ng salamat sir sa pagpapaunlak po ngayong Sunday. Alam namin kayo dapat nagpapahinga. Sir, anong assessment ninyo sa unang 2 linggo na impeachment trial? Well, sana naman two witnesses tapos 2 weeks lang. I mean, 2 weeks pa lang kami. So, marami-raming witnesses yon, Miss Nympha. So, yun yung kailangan namin, we have to take a closer look and examine. Pero confident naman ang presiding officer na as the day goes by, magiging mabilis na ito sa mga susunod na articles. Yung pong expectation na mapabibilis ay dahil, ano po ito, Senator Tulfo, meron kayong communication sa defense at sa prosecution panel? O dala na rin po ng takbo ng mga paglilitis, sir? I believe pag-uusapan yan, ang sabi kasi ni presiding officer, based on experience dun sa kay Corona trial, mukhang syempre yung first 2 weeks daw, umpisa pa lang yan, medyo nangangapa pa. Pero after that, bibilis na raw yan. So tama ka, hopefully by July 27, after the SONA, ay mas mabilis-bilis na ang takbo ng mga hearing natin ng mga dyan sa impeachment trial. Opo. Senator, magkakaroon po ba ng pagbabago sa schedule? Kasi ngayon po, Monday to Wednesday kayo, mula 2:00 ng hapon onwards. Pagdating po sa July 27, meron na kayong session. Kailangan po may plenary session naman, may mga committee hearings pa. Mababago po ba? May suggestion po kasi din si Senator Chis Escudero na gawing umaga yung impeachment trial tapos sa hapon yung plenary session. I think amenable ang karamihan sa amin. Na 10 o'clock hanggang 2, na pwede ma-extend hanggang 3. So, maaaring yung session mag-uumpisa ng 4 o'clock hanggang gabi na siguro. Then, Thursdays, Fridays, yung mga committee hearing natin. So, leaving Saturday, Sunday nila nga magiging day off talaga ng mga senador at ng mga staff namin. So, ibig sabihin, sir, mas mapapaigsi po yung oras para sa impeachment trial. Baka lalo pong tatagal. Hindi, mga 5 hours yun 5 hours. 10 to 2. Pagkatapos kapag meron pa rin pwedeng extend hanggang 3 o'clock. So, parang we're planning na gawing 4 o'clock ang session namin for Tusawa. So, giving 5 hours. So, talagang piling-pili na talaga yung paglalatag ng mga ebidensya at saka siguro talaga ikokontrol ng presiding officer mga motions. So, kailangan i-control talaga. Motions and manifestations din po. Correct. Motions and manifestations na talagang doon lang talaga iikot sa kaso. Hindi yung kung saan-saan ka napupunta. Kasi itong past few days, kung saan-saan napupunta yung mga motions and manifestations na labas naman doon sa kaso. So, babalikan ko po yan. Mamaya-maya tayo doon sa exciting part. Senator Tulfo, doon po sa bukas hindi ba pagpapatuloy po yung pagtalakay doon sa pagpapasampina ng prosecution doon sa bank and tax records ng Vice President? Yan po ba ay magkakaroon na ng desisyon bukas? Papakinggan ng buong magkabilang panig, lalo na sa desisyon sa actual, mag-decide yan ang mga senator judges. So, Opo. tignan natin, magkakaroon ng manifestation, magbibigay ng dahilan ang parehong panig, ang majority, minority. So, the presiding officer will hear it. And then, yung buong yung mga senator judges. Then, pag hindi magkasundo talaga, mauwi ito sa botohan. Ayun, opo. Ibig sabihin, sir, magkakaroon po ng solid na boto ang majority block at sariling boto ang minority block? O paano ba? Depende pa rin Depende sa explanation siguro. Kailangan marinig natin. I'm willing to listen. Yung sinasabi ng opposition na minority. So, we have to wait siguro and listen to them. Opo. Pero doon patungkol sa BIR,
common knowledge na yan, talaga hindi mo pwedeng buksan yan. And there are only 2 to 3 things na pwedeng exempt. Siguro kung mismong yung tao na mismo na tinutukoy ang magpapabukas ng kanyang record sa BIR or the president ang magsabi na, sige, buksan yung income tax record ni Opo. VP Sara. Sir, hindi ko alam kung sub judice ito, pero sir, makakatulong po ba sa pagdedesisyon ng mga senador kung halimbawang sabihin ng Malacanang na pabubuksan ni Presidente yung pong records? I don't want to answer that kasi papangunahan ko yung presiding officer namin, NIMFA. So let's just wait and see siguro. I'm sorry ha. Opo, I opo. can't answer that. Let's wait and see na lang siguro on Monday. Magiging desisyon ng buong hukuman ng impeachment court. Pero urgent po ba ito, sir, na desisyonan bukas? Kasi ito pong yung paggagamitan po ng bank and tax records ay panghuli po na tatalakayin sa mga articles of We just impeachment. want it to get out of the way. Ika nga, pag-usapan na. Kasi baka during the trial, doon pala pag-uusapan, baka syempre, lalo lang tumagal. Na nabanggit mo nga kanina na it is very unfair for the Vice President. Tumatagal. Kaya nga yung sinasabi mga motions, mga clarificatory questions, dapat nakasentro lang talaga sa kaso na yan. This impeachment court was activated or created, NIMFA, solely for the impeachment trial of the Vice President. So habang tumatagal ito, kawawa din naman, 'di ba, yung mga tao, yung mga mahal niya sa buhay, maging siya, yung anxiety, 'di ba, yung kaba na ano ba talaga, kahit na you believe na sabihin ni VP Sara, innocent siya, sasabihin ng defense, innocent, syempre. At tingin naman ng ibang tao, hindi. So kailangan natin na malaman na we have to find the truth. Is she really innocent or is she guilty? Kung innocent siya, din bakit pa natin patagalin? Kung wala naman talaga matibay ng mga ebidensya. Kaya nga, therefore, kailangan mabilis yung trial. Diba? Kasi hindi ito basta-basta tao tinatry natin. This is the Vice President, the second highest official of the land. So, kung may ebidensya, then let's proceed. Then we convict. Kung wala naman, then we dismiss the case para everybody can move on, everybody can work. Opo. Senator, makatwiran po ba yung pagkukumpara nitong issue po sa bank and tax records ng Vice President sa second envelope ng ERP trial? Hindi ko nasundan yung ERP trial, pero yung sinasabing second envelope, pero hindi na nga natuloy yun, di ba? Kasi nag-resign na ang dating Pangulo. So, yung mga, actually, ang malapit-lapit dun sa mga kila Justice Corona at saka yung co-waranto ni Chief Justice Sereno, yun yung malapit-lapit dito. So, bukas siguro matatalakay yan, magkakaroon ng discussions talaga dyan, magkakaroon ng debate siguro, magkabilang panig. So, isang tanong na lang po tungkol dito. Kasi meron hong mga haka-haka o mga palapalagay na yun daw pong magiging boto for or against sa pagsasampina ng bank and tax records ng Vice President. Makikita na raw ho yun ding malamang na boto ng mga senador kung guilty o hindi ang Vice President? I don't think so. I don't think so. Depende rin kasi kahit na sa minority na nakikita ko may body language nila, hindi naman sunod-sunuran, pag-aaralan din naman. I respect like yung mga opinions. Nag-uusap-usap kami dyan sa loob ng executive lounge, mga opinions ng mga kasamahan namin. So, mainam yung pakinggan muna, mahirap yung pag bumoto na siya sa ganito, sa mga envelope na gano'n, sa mga bank statements, yun na rin magiging boto niya towards the end, kung guilty or not guilty. So, mahirap sabihin at this point, Ms. Nympha. At saka siguro unfair din, masasabi niyo bang unfair din naman yun na sabihin, ito na yung boto mo eventually pagkahatulan na ang Vice President? Kaya nga, kahit ako, gusto ko marinig. Ano ba talaga? Kailangan ba tayong buksan? Kasi sabi, di ba, mayroon tayong batas na hindi pwedeng buksan yung income tax records ng tao. Tanging ang Pangulo lang or yung tao mismo pag nagsabi. So, ano ba talaga? Baka may mga ibang reason. I want to hear, di ba? For now, boboto ako na wag buksan talaga because nasa batas yun. Bakit natin pipilitin, di ba? Unless kung
meron talagang somebody or something can convince me Mhm. na hindi, kailangan natin buksan. And then, depende nga eh. Kung Opo. wala namang katurya-turya yung explanation o yung excuse, Mm. then bakit tayo mag-deviate doon sa batas? Mhm. Ayan. And then sir, ito po medyo pampainit ng ulo o ano ba? Hindi ko alam kung magiging reaksyon nyo. Kahapon po as you know ay nag-Facebook Live si Senator Alan Peter Cayetano at dalawa po kayo ni Senator Lacson. Tumatawa na kayo sir. Dalawa kayo ni Senator Lacson na binanatan Ayun. niya. Kayo daw, yung dating sabi niya, tuta kayo ni Senator Lacson. Kahapon ang sabi niya, bata, hindi na tuta. Hindi na-promote na siguro, bata. Aha. Nakakatuwa. Alam mo, natutuwa ako doon sa mga post ni Senator Alan Cayetano. Tuwan-tuwa ako. Hindi ko naman pinapanood dahil wala namang katuturan, pero yung mga reactions lang, yung mga nagsasabi sa akin. So, natutuwa naman ako yung mga sinasabi niya. So, all I can say is like, okay lang. Na magsalita siya na magsalita yan. Karapatan naman yan siguro. Mag-Facebook siya na mag-Facebook. Mahilig naman siya. Baka yun ang hobby niya. So, pagbigyan na lang. Wag nang hayaan na lang siguro. Pero ang sinasabi niyo ho kasi ay kayo daw po ay sumusunod dun sa direksyon ng Malacanang sa takbo ng investigasyon dun sa flood control scam at may sinabi rin daw po kayo na wala na kayong balak na investigahan yung flood control. Ano nga ho ba ang plano, Hindi sir? totoo yun. Hindi totoo. Fake news yun. Mali siguro ang pagkarinig ni Senator Cayetano. I did not say na hindi natin imbestigahan. What I clearly said, Nympha, imbestigahan natin, ituloy natin. Pero paano na lamang yung mga tao na sinampahan na ng kaso na nandoon na sa ombudsman? Uulitin natin, iimbestigahan natin ulit. I mean, yung mga ilang senador, ilang yung nga, na lumabas na sa mga diary siguro, nabasa niyo, pati si Speaker of the House, dating Speaker, sasampahan ng kaso, sabi ni Ombudsman Remulla. O si Saldico, nakasampahan, nakaliwa kanan. Yung mga congressman na nagtataka ako, nandoon pala sa ICI, nandoon sa DOJ, sasampahan ng kaso yung mga congressman na nabanggit ni Curly Discaya. So ano pang imbestigahan natin? Unless kung may panibagong mga tao na naman, o bukod sa flood control, may mga farm to market, kung naisumite na yung mga pangalan sa ombudsman, hindi ba parang redundant na yun? Uulitin na naman natin, kung pareho din naman kaso, kung kunwari, nagnakaw siya ng meron siyang flood control na 6 billion. Ulitin na naman natin na 6 billion dito, naisampa na yun sa korte. Yun yung sinasabi ko. Hindi ko sinasabing imbestigahan, hindi na imbestigahan. Tuloy po tayo, lalo na po yung mga nagsalita-salita ng mga dating bodyguard ni Saldico, ipapatawag ho natin yun. Sila Baligod, sila Mike Defensor, papatawag ho natin yun. Ang gusto ko lang makita, mga problema kasi kay Senator Cayetano, daldal siya ng daldal ng flood control. Alam mo ba, Nympha, ni minsan, itong 20th Congress, hindi pa sumipot yan sa Blue Ribbon na hearing ng flood control. Ni minsan. Tanungin mo siya, Sir, nag-attend na ba kayo ng Blue Ribbon hearing? Ni isang beses hindi pa siya nag-attend. Member naman siya. Member siya ng Blue Ribbon. I mean, member siya ng Blue Ribbon. Kasama siya. Bakit hindi siya nag-a-attend? Tapos ngayon, pinipuwersa niya. Pangalawa yung sinasabi niya na sunod-sunod sa Malacanang. Si paring Alan naman. Ginagaya mo ako sa'yo kasi nung panahon ni Duterte, sinabi ni Pangulong Duterte, baba! So bumaba siya. Pero dapat hindi kasi congressman ka, di ba, Speaker of the House. Siya yun tinutuyong experience niya noong nakarang administrasyon. Ginagaya niya dito, no? Sinabi ng Malacanang na bumaba, papalit si Lord Alan Velasco. So no choice siya, so bumaba siya. So yun siguro naisip niya, Nympha, na sunod-sunuran sa Malacanang. Hindi po, may state of mind ang Senado. Dapat hindi po sunod-sunudan sa palasyo. So nagtataka ako saan niya nakuha yun. May nagsabi sa akin, kasi nung pinababa siya ni dating Pangulong Duterte, bumaba siya, no choice. Yung pong paulit-ulit niyang banat sa inyo at saka kay Senator Lacson, yung pong yun nga, yung sinasabi na ang pinupuntahan ng direksyon ng investigasyon doon sa flood control, yun nililihis para meron Ganito na lang pailigtas. masasabi ko, Nympha, para matapos na tayo at marami ka pang tatalakayin. Opo.
siguro mag-ready siya doon sa sinasabi ni Senator Yan nga po Lacson. itatanong May ko, sir, may eh. pronounce si Senator Lacson, yung flood control, Mm-mm. may bibigay doon si Senator Lacson. So, susundan ko yun. May bibigay sa akin si Senator Lacson ng mga dokumento, mga papeles. Pag-aaralan muna namin, di ba? Total, miyembro din naman siya ng Blue Ribbon. Ang ginawa ko, lahat ng senador niya, 21 na lang kami, ang miyembro ng Blue Ribbon. Siya, bibigyan din namin ng kopya, di ba? Ng mga affidavit, ng mga testigo. Tapos, alam mo, mas mabigat nga yung posisyon niya ngayon kasi ito nga, may accusation na may flood control sa gig. May lumabas sa isang newswire agency sa politiko na willing yung kanyang younger brother mag-testify or pinapaimbestigahan ng younger brother niya yung flood control sa kanilang bayan sa Taguig noong 2022 hanggang 2025 na umaabot sa 6 billion. O siguro dapat mag-ready siya doon dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon dahil may nakita yata yung kanyang kapatid. Tapos, I think dapat mag-focus na siya dito dahil pagbalik, maraming punong-puno yung kanyang kamay na meron pang investigasyon ng NBI, Sa SEA yung Games. sa Southeast Asian Games noong 2019, yung yung cauldron, yung kaldero na 50 million daw, tingin nila, so over budget yung 50 million Opo. na yun. Eh, So, opo. medyo madami siyang sasagutin na kaso. May NBI siya na kaso sa DOJ yun. Pero hindi dito sa flood control, sa Blue Ribbon. So, Eh, bibigyan namin siya ng time, definitely. So, sir, kung sakali, iimbitahin po ninyo yung kapatid ni Senator Alan? Yes. And then, Humingi siya ng investigasyon eh. Parang may alam yung si Sir Lino eh. Opo. Parang may alam siya eh. Kasi bakit mo papaimbestigahan ang flood control sa lugar mo? Kung wala ka naman talaga alam, mukhang may alam siya eh na hindi siya natutuwa 2022 hanggang 2025 daw. So we will invite him. Kasama ng mga Marines, paimbitahan namin yung Marines. I'm sorry, they're not Marines, mga bodyguard. Eh, sir, Paimbitahan ko yun. Promise. Opo, may sinabi kasi sa Senator Lacson ngayon po sa kanyang Twitter na as of this morning, nagbibilang daw po siya ng informants and witnesses directly or through intermediaries na willing mag-provide ng information and evidence para daw po ilagay sa tamang lugar si Senator Cayetano. Sabi niya sa Payatas, Quezon City Jail. Yung last na usapan namin, merong kuan daw, may mga ganun na lumapit kay Senator Lacson na tungkol nga daw dyan sa flood control sa Taguig. So, sabi ko, sige, sabi niya, tubuin ko lang, titignan natin, Sen, nga, pag lumapit yung tao. Tapos, I don't know kung fortunately or unfortunately, lumabas ngayong umaga or kahapon sa politiko na sinasabing yung kapatid niya, si Lino, yung nakababatang kapatid nila, gustong paimbestigahan ng flood control. Parang sinasabi, 6 billion yata yun. From 2022 to 2025, so it's span of 3 years. Opo. Sir, pagka ho ba, di ba ho pagka mga kapwa senador, merong, ano bang tawag doon, prudence o nag-iingat kayo para hindi makanti ang kapwa senador o ano na tayo, all out na talaga tayo at masasabing hindi naman bago, dati naman na pong nag-imbestiga ang mga senador sa kapwa senador o sa mga issue na na-involve ang mga senador din. Siya naman na nag-uudyok niyan, di ba? I mean, nung pag-upo ko, kaya nga, alam mo, mas masakit man. Ito sasabihin ko sa Nympha, it really pains me na pipirma ka sa Blue Ribbon Report na sasabit yung kasama mo, di ba? Hindi ko pa naman sinasabi na guilty sila because they have to prove that in. Kaya nga, nung pumirma, yung unang report, medyo hindi ko nagustuhan. Pero yung pangalawang report, doon ako pumirma dahil binago yung report na subject to the investigation of the ombudsman. Kaya doon ako pumirma. Kasi nga ang ombudsman naman na magpo-prosecute, di ba? Magta-try, sasampa ng kaso sa Sandigan. Hindi naman kami naman, we're just gathering pieces of evidence, di ba? In aid of legislation. Ano bang naging produkto ng Blue Ribbon hearing sa flood control? Marami, Nympha. Isa na dyan, kita mo, nabago yung sinasabing BICAM. Dati, sikreto kung saan sa mga restaurant. Ito ngayon, live ang BICAM natin. Remember, last year, di ba? Live, lahat nakakapanood, nakakapag-comment. Ano pa, pinagbawal na yung mga tiga-pikab na
accreditation board ng gobyerno na sila mismo pwedeng sumali. Mhm. Ang daming nabago, ang daming nagawa nung Blue Ribbon hearing dati. Aha. So ngayon, wala tayong magagawa, di ba? Opo. So sir, Oh. kung magre-reopen po ng magpapatuloy pa lang investigasyon sa It flood. will definitely, I promise you, Nympha, we will have a flood control hearing. Mm-mm. Kaya nga sinabi ko dati, relax ka lang kasi bubuksan natin. Hindi natin tinatago. Wala pong nagtatago. Mm-mm. May flood control, imbestigahan po natin yung mga bodyguards na pinapunta ninyo, si Baligod, lahat, si Mike Defensor, lahat ng mga nag-ako papuntahin po natin dyan. So kailan po ito? Papuntahin din natin si Serlino, Tano. Mhm. Kasi gusto niya maimbestigahan kasi baka sabihin ni Serlino, bakit kung saan kayo tingin na mga flood control? Isa kami sa Taguig, may problema din yung aming flood control. Aha. So, iimbestigahan din namin yung mama. Ang tatanungin namin, sir, bakit ho ninyo nasabi? Meron ba kayong ebidensya? Bakit kung ninyo nasabi na kayo ay gusto niyo pa-imbestigahan? Ito na tayo. Sir, Kung kailan may po ito? tuturo siya, kasama yan. Opo. Ma'am, gagawin po kasi namin, sa umaga po ng 27, which is the SONA, doon po natin i-formalize a membership ng Blue Ribbon. Mm-mm. So Kaya kasi hindi po kami makapag-hearing because kailangan ng membership and all members. Magsusumiti po sila ng mga pangalan nila. Sino bang gagawin nila? Sino ba magiging vice? Wala pang ganun yung Blue Ribbon ngayon. Kaya nga nung huling hearing namin, hindi nga matawag na hearing, meeting lang, informal Kaya sir, maigi po na point out ninyo kasi may mga nagtatanong kailan ba yung hearing? Hindi po naiintindihan na kailangan ma-organize muna yung mga committees. Wala pa kasing Exactly. Kaya members di ba, from the I nominate, minority di ba, may mga ganun, Opo. I nominate, ay ganito ganon, for chairman of the committee, ganito, and vice, ganito ganon, di ba? May mga ganon. Mhm. Oo. Opo, sir, ito po. So, yan ang aming aabangan. So, maiisingit at maiisingit yan sa schedule, sir, di ba? O gagawa ng paraan kasi may impeachment trial kayo sa umaga, tapos ay sa hapon Thursday, ay Friday, yung sinasabi session, ni Senator tapos Thursday, Cayetano, Friday. Ayun. Ayan, kung ano namin yung mga dating bodyguard ni Saldico. Opo. Pero ang isa sa mga requirement ko, ayoko ng isang affidavit lang. Sa dati, hiwa-hiwalay silang affidavit. Bawat isang testigo, isang affidavit. Mhm. Hindi yung pagsamasamahin mo, di ba? Ayan, Tapos opo. bibigyan lahat ng member ng kopya para makatanong. 3 days before ng hearing, mabigyan lahat ng kopya. Mhm. Tapos Sir, number 2, medyo babaguhin natin. Bawal yung biglaang may surprise witness na nandiyan na pala sa labas ng pinto. Papasukin na natin. No, it doesn't work like that. Opo. Kasi kailangan matignan din ng mga senador, ng mga committee members, ng chairman, kung anong nilalaman. Mamaya kung ano na pa rin sasabi. Kagaya namang alam ko na turo lang ng turo. Wala namang pakitang ebidensya. Kaya siya nag-drive, kaya siya yung nagbantay, kaya siya yung ganito, kesyo ganito, kesyo ganon. Aha. Sir, ito diba? po. Opo. Senator Tulfo, ito po. Kahapon, kaya po nanggalaiti din si Senator Lacson kay Senator Cayetano dahil merong sinabi doon din sa Facebook post niya na nagdoble daw po yung kita ni Senator Lacson. Pero sabi ni Senator Lacson, hindi doble. Actually, 4 times na lumaki dahil nagnegosyo siya habang hindi siya senador. And then binanggit din po kayo na sinasabi niya na nakakapagtaka, nagpapalutang po siya ng duda kung paano kayo yumaman. Would you like to address din po yan, sir? Ganon. Meron akong, nung bago po ako, tignan niya muna kung pagpasok ko nung Congress, kung magkano yung salin ko. Dahil lang huling alam ko, nasa 400 plus million na yung salin ko dati. Okay. Pagpasok ko ng 22, pagpasok ko pala DSWD. Kasi nagtataka, may real estate ako. Di ba, pandemic, ang daming mga nagbenta ng bahay lupa nung pandemic, ang daming mga nawala, di ba? Ang daming nagbenta ng mga lupa pabagsak dahil akala na den of the world. So, namili ng lupa. Tapos meron tayo mga business, may consultancy ako, media consultancy. Kasi, Bago ako nag-join, di ba, consultant ako, mga elections. Ako yung mga consultant ng iba't ibang mga politiko way back then. ayun, may binanggit po kasi siya na yung bang Anti-Money Laundering Council, iimbestigahan din daw ba yung inyong records kagaya ng gustong gawin dun po sa records ng Vice President? Wala namang problema sa akin. Wala naman kasi tayong tinatago, di ba? Opo. Anong gagawin natin? Kung hindi imbestigahan nila.
Wala naman tayong tinatago. Ako, pag inimbestigan lang, ito masasabi ko sa'yo, I was already asked. Can you say na yung pera, the reason na yung wealth mo ngayon is hindi galing sa masama? I joined the government service in 2022. Hanggang ngayon, 2026. Hindi ako nabigyan ng gobyerno ng anumang funds ng mga government infrastructure or what have you. Wala po ako mga allocations. Nung maging congressman ako, wala akong allocation sa flood control, infrastructure, wala. Wala akong mga nasa NEP, wala ako sa GAA, wala. Okay? So, paano ako kumita? Ibig sabihin, kumita ako before nung Dahil pumasok nagnegosyo ako po sa kayo. gobyerno. Dahil nagnegosyo. Exactly. Sir, Meron akong may real estate ako, meron ako consultant, to tell you the truth. Consultant ako ng mga politikos back then. Tapos meron akong mga business. Opo. Ano pa? May Sir, mga 7-Eleven ako. Ano problema doon? Siya, saan kaya nakuha niya ng galing? Huwag niya sabihin private practice. Hindi naman siya nag-private practice, di ba? Maniniwala pa ako siguro, yung iba dyan ko talaga naging trial lawyer dahil mahal yung mga acceptance fee, tigo 1.5 million, 2 million, tapos per trial. Pero siya, hindi naman yata siya nag-private practice. Senator, ito Basta po. masasabi ko na lang, Nympha, siguro, Opo. bago siya tumingin-tingin ng mga problema, tingnan niyo muna kasi marami siyang paghandaan. Yung investigasyon ng NBI, kailangan niya masagot. Sa flood control, yung mismong kapatid niya lang nagsabi. Nagpapa-imbestiga. Opo. Anong gagawin natin? Bakit yung ibang sinisilip niya? Silipin niya yung sarili niya muna. Kasi, di ba? Opo, sir. Bago ka magtingin sa dumi ng mukha ng iba, tingnan mo muna yung sarili mo. Sir, ito po, ano yung mood pagka po nagkikita-kita kayo sa Senator's Lounge? Kasi nagkakasalubungan po kayo, possibly Hindi pa nagkakasabay-sabay naman din kayo kami sa elevator. nagsalubong yan. Ewan ko lang kung sa pagdaan niya, doon ako nakatingin sa dingding. Hindi, seriously. Simula nung bumalik yan nung matanggal sa pagiging Senate President, di pa kami nag-usap yan, di pa kami nagkikita. Hindi pa kami nagsalubong, sa awa ng Diyos. Hindi Paano, ko lang sir? alam kung dumadaan siya sa tabi ko, nakayuko, minsan nakatingin ako sa bubong, nakatingin ako sa sahig. Paano, sir, nag-iisip pagka ako. nagkasabay kayo sa lounge? Pareho kayo nagkasabay magutom o magkasabay kayo sa elevator? Malaki naman yung lounge namin. Kasi ang 24 katao, malaki yun. Pwede mag-basketball doon. Ewan ko sa kanya, hindi ko naman siya nakikita. Alam mo, yung tao na ayaw makita, hindi mo talaga makikita. Sir, kasi diba, minsan may mga bugso ng dadami, kasalubong mo yung kagalit mo o kaaway mo, hindi ka makapagtimpi. Wala namang ganun, sir. Hindi naman naabot sa ganun. Ano gagawin natin? Pag nakasalubong mo, pag nakasalubong, nakita ko, kung hindi ko makita pa, paano lang mahahanapin ko siya, di ba? Siguro mag-a-appear na lang kami. Appear. Sir, ito po. Sabay nakataas yung isang paa sa... Sir, ito po, yung SONA, sir, kayo po ay isang taon, sir, di ba, na senador, ang dami nang nangyari. And then, yung pong SONA kasi na po ni Presidente sa 27, ano po ang inyong expectation? So, huling tanong ko na lang po, sir, anong inyong expectations? Report siguro, mga report, kung ano yung magiging report ng Pangulo. Opo. Meron po ba kayong... Kasi sir, ang sumentro po yung SONA ni Presidente nung last year ay dun sa mahiya naman kayo remark niya, 'di ba? Yung pong tungkol sa accountability, katiwalaan. Pero what I heard, gumugulong naman may investigation. Yun nga, salita na, parang nakikita na natin si Ombudsman, sabi malapit ng kasuhan yung dating Speaker of the House. Tapos may mga narinig ako doon sa kabila naman sa DOJ, ang dami mga contractor at saka mga congressman ang kakasuhan. Opo. Dito naman sa ombudsman, yung report ng Blue Ribbon, pero marami pang madadamay na iba. Siguro yun. Tapos meron akong balita na pinaparestitute sila at may nakukolekta na yata. Ang ayaw ko pangunahan, pero
may mga, hindi ko alam kung magkanong amount na, pero malaki-laki daw eh. So yun po yung siguro sana makasama doon sa report ng presidente sa SONA. Marami yun eh. So, may mga chismis lang naman. Di pa naman cannot be confirmed na. Opo, sir. O pag hinihingi daw ng ombudsman, hindi, mag-restitute kayo. Ito yung nakuha mo, 3 billion, balik mo yung 3 billion, parang ganun. Sir, isang Ito tanong, nakuha mo, 580 million sa flood control, balik mo. So isang tanong na lang, doon po sa legislation, kasi na-review ko po yung accomplishments ng Senate. Marami pong mga panukalang batas na natenga, nabitin sa second reading, merong naiwan pa sa committee level. Masasabi ho ba na dahil po yan sa nakaapat na beses na pagpapalit ng liderato ng Senado? Yan na nga yung sinasabi ko eh. Pag yun depende sa leadership eh, kung ano magiging priorities, di ba? I think yan ang isa sa mga dahilan na apektado yan. May mga nakabinbin. Pero sana nga lang pagbalik po namin, we'll just focus siguro dito sa mga batas na ito, mga nakabinbin. At ito pa, marami pa haharapin natin problema at nagbaka na naman ng Amerika at saka Iran. So expect na tataas na naman itong fuel natin. Ako nakaupo ngayon sa Committee on Energy. So babantayan natin, titignan, tatanungin natin ng DOE, may reserves ba tayo? Nakapag-reserva ba tayo na magkaroon ng lull dito sa giyera ng dalawang bansa? Nakapag-imbak ba tayo? Kasi delikado pag hindi tayo naka-imbak. So yan ang mga pagtatalakayin. Opo. Ayan. So, to wrap it up, yes, sir. Sabihin ko lang, Si kasi baka may I'm sure, magpe-Facebook Live na naman si Alan Cayetano. Meron po tayong Blue Ribbon hearing. Hindi po natin dinideviate. Meron po at meron. Yung mga gusto po nila, paimbistahan sila, bodyguard, imbitahan po yun. Okay? Yung mga nasampahan na ng kaso na nasa ombudsman, hindi na ho natin pwedeng imbisigan. Bakit pa natin imbisigan? Nandoon na po eh. Unless kung may panibagong mga kaso na naman, mga bagong ituturo ng mga mambabatas, then iba po yun, di po ba? Kagaya niyan, yung kanyang kapatid, pinapaimbestigahan ho yung flood control sa Taguig. Ako nga, hindi ko ho alam eh. Na may mga allocations pala ang Taguig from 2022 to 2020 dahil bago lang po ako dyan. 6 billion daw total. Opo. So doon sa kailangan siguro mas masilip po yun. Wala ako sinasabi pero yung kapatid niyo, so pagbibigyan ko yung kapatid niyo, imbitahan ko din ho sa unang hearing namin. At saka yung definitely, yung 18 na bodyguard, si Baligo, si Mike Defensor, imbitahan natin. Ayan. With that, sir, maraming salamat po sa interview na ito. Pahuli na lang pala pahabol ko. Sige po. May pahabol lang ako. Opo. Sorry. Sige, opo. Ayun nga lang, yung sana itong sa impeachment trial natin, para mas mapabilis, suggestion ko lang, na siguro yung mga hindi naman karapat-dapat na talakayin, na hindi naman tayo on trial, doon na lang natin sa floor gawin, sa session. Kasi oras ni VP Sara ito, unfair talaga sa kanya. Dinidelay natin. Dahil sisingit tayo ng hindi ko ginawa yan, hindi ako inakusahan ng ganito, ay yung flood control, etc. Wala naman yun, hindi naman yung patungkol sa impeachment eh. Dapat siguro yung i-manifest o yung clarificatory question is all about doon sa kaso na impeachment para mapabilis tayo kasi nga nakabinbin ito, kawawa yung inaakusahan. Ika nga, justice delayed is justice denied, Miss Nympha. Ayan, opo. Maraming salamat po, Senator Erwin Tulfo. Thank you, sir. Thank you, sir.